Work here? Mula sa karap ng mga dokumento ay nag-angat ng tingin si Sarah sa lalaking bumungad sa pinto ng kanyang opisina. Lennon, anas niya, para may kung bagay na dumagan sa dibdib niya habang pinagmamasal ang kabuuan nito. Small world, wika nito sa kamataman siyang tinitigan. I did not expect to see you here. Lumunok siya, para siyang napipi. Hindi niya malaman kung anong sasabihin dito. Anong transaction mo rito? Tanong niya sa kawalan ng maisip na sabihin. O-order ako ng mga bulaklak. Nasaan ang may-ari ng flower shop na to? Ako ang may-ari. Mahinang sagot niya. Really? Hindi niya masabi kung natuwa ito sa bagay na yun o hindi. Maliit na negosyo lang naman to. Wika niyang nagyuko ng ulo. Ibalik niya ang tingin sa karap na BIR form. Malapit na ma-expire na business registration niya kaya kailangan na niya iyong i-renew. I am wondering. Mahinang wika nito. Huwag kang mag-alala. Hindi sa masamang paraan ko kinuha ang pinuhunan ko sa negosyong ito. Maraing wika niya. Dugo at pawis ang pinuhunan ko rito. Taas niyo ng tinignan na reaksyon nito. Hindi ito nagkomento sa sinabi niya. Tinignan lang din niya. Maaari ka na bang malaman ko anong order mo? Talong niya sa napakaseryosong tinig. Flowers for a wedding. Wika nito na TMC ang tinitigan. Sabi ng sales lady nag-arrange daw kayo ng mga ganitong okasyon. Itinaas itong hawak na brochure. Sabi niya kausapin ko na may-ari para sa discount. Ako na nga ang may-ari. Maraing wika niya. Kailan ba ang kasal? Parang may kung anong bagay ang bumara sa lalamunan niya nang itanong iyon. 3 months from now. May discount of 15% for 3 months reservation. Wika niya sa tono na parang di sila magkakilala. Maupo ko nga pala. Inayos itong swivel chair paharap mismo sa line of sight niya. Nagdulot iyon sa kanya ng discomfort. Sa cashier ka magbabayad. Wika niya at hindi malaman kung saan titingin. Magbabayad na agad ako? Kaya ka nga may discount of 15%. I see. Okay ang strategy mo. Parang sa airlines, kapag bumili ka ng ticket 1 month before your flight, may discount. 50% nga lang sa Cebu Pacific Domestic Airlines. Kanya-kanya yung business strategy. Wika naman nga. Mahirap ang panahon ngayon. Krisis. Pero sa nakikita ko, hindi ka apektado sa krisis. Sa sinabi nitong yun, nagkasalubong ang kanyang mga titig. Parang piniga ang puso niya. Hindi niya napigil ang pagdalig ng kanyang alaala. Ang sabi ko, laban mo mabuti ang mga damit ko dahil madali ako magkaroon ng allergy. Very sensitive ang skin ko. Kapag may sabon na naiwan sa damit, magdadamage ang skin cells ko. Bakit pa kailangan ko pang paulit-ulitin yun sa'yo yung mga linyang yun? Ang galit na sermon kay Sarah ni Sabrina habang nakatayo ito at nakapamewang sa harapan niya. Nasa laundry area sila. Naglalaba siya. Nilaban ko ng mga buti yan. Wika niya na hindi tumigil sa pagkukusot sa karap ng mga labada. Kung nilaban mo mabuti, bakit amoy sabon pa rin ang mga damit ko? Allergy ako. Nanggagalaiti ito. Parang gusto siyang saktan base sa facial expression ito. Parang di mo nga yata yung binanlawan eh. Sinadya mo para magka-allergy ako. Ang sama mo na mag-isip sa kapwa mo, Sabrina. Maraing wika niya. Bakit ko naman gugustuhin na magka-allergy ka? Siyempre, para mas maganda ka sana papansin ka ni Lennon. Wala akong gusto sa lalaking yon. Maraing wika niya. At saka bata pa ako. Marami pa akong pangarap sa buhay. Magtatapos muna ako ng college bago ako mag-boyfriend. Tinaasan sa nito ng kilay. Kunwari ka pa. Para namang hindi ko alam na sa tuwing bisita ako ni Lennon, nagkakanda ka ba yung leg mo sa pagtingin sa kanya? Sinisilip po kami sa sala. Hindi siya nagsalita. Totoo na minsan sumilip siya sa sala pero hindi naman iyon dahil kay Lennon. Talinan lang niya kung may kailangan pa siyang idulot sa mga ito. Hindi ka nakasagot, no? Paano kasi totoong may gusto ka sa kanya, Sabrina? Hindi ako ilusyonadong tao. Maraing wika niya. Alam ko kung saan ako nakalugar. Mabuti naman kung ganoon. Huminga ito ng malalim. Kunin mong lahat ng mga damit sa closet ko. Labhan mo uli. Lalabhan ko lahat yun? Nagpoprotest ang kanyang tono. Bakit? May angal ka? Wala. Mahinang wika niya. Pasensyosa siyang tao. Hanggat kaya niyang pagpasensya ni pinagbabasensya niya. Pero pwede ba wag sabay-sabay? Ano naman kung pagsabay-sabayin mo? Wala ka namang ibang ginagawa. Ang routine niya sa bahay na iyon ay maglinis ng bakuran at sasakyan bago maglinis sa loob ng bahay. Pagkatapos magluluto ng almusal at ang pinakahuling gawain sa umaga ay paglalaba. Hindi ko matatapos laban lahat yon, Sabrina. Kalmanteng wika niya. Basta gusto ko malaban mo lahat yon ngayon. Kung may angal ka, wala namang problema. Sasabihin ko kay mama na gusto mo nang umalis dito. Wala akong sinabing gusto kong umalis. Kalmante pa rin siya. May utang ako sa inyo.
Mabuti naman at alam mo na hindi ka basta-basta makakalis dito. Nagdiriwang nitong wika. Sa laki ng utang mo sa amin ay abutin ka na rito ng pangungulabot ng mga balat mo. Sinundan ito iyon na malakas sa pagtawa. Tumataginting iyon sa kanyang tenga hanggang pumasok ito sa backdoor. Hindi ako papayag na tatanda sa pamamahay na to. Anang mariin niyang wika. Mag-iisip siya ng paraan kung paano mabayaran ang 100,000 utang niya sa mga Escobar. Aba, kung 500 lang ang sahod mo buwan-buwan, paano ka makakabayad sa utang mo sa kanila, Zara? Ang nakikisimpatyang tanong sa kanya ni Aling Palabya, ang may-ari ng sari-sari store na madalas niyang tambayan kapag araw ng linggo. In fairness, libre siya tuwing ganong araw. Yun na lang ang tanging konsuelo niya sa pagiging katulong ng mga Escobar. Hindi ko nga po alam kung paano ko mababayaran ang 100,000 kong utang. Ang malungkot na wikan niya. Isipin ninyo naman po, 6,000 lang sa sweldohin ko sa loob ng isang taon. 13 years and 4 months kong bubunay ng 100,000. Wala pa akong isang taon sa kanila. Kailangan maghanap ka ng ibang trabaho. Ang suhestyon sa kanya ni Aling Palabya. Magpunta ka sa Manila. Ang alam ko 1,500 ang sahod ng mga katulong doon. Kahit ganun ang sweldo ko'y matagal pa rin bago ako magbabayad ng pagkakautang sa kanila. Malungkot niyang wika. Paano pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral? Magdi-18 anyos na po ako. Takasan mo na lang kaya ang utang mo. Mahinang suhestyon ito. Total naman hindi mo yun dapat bayaran dahil sa paggagamot naman ng inay mo na puntang perang yon. At katulong nilang inay mo kaya obligasyon nila dapat yun. Labandera ng mga Escobar ang inay niya at ang itay niya ay driver ng jeep ng mga ito. Namatay ang itay niya bago pa man siya pinanganak. Simula na magkaisip siya paglalabada ng hanap buhay ng inay niya. Magandang babae ang kanyang inay, mestiza, pero dahil walang pinag-aralan, hindi nakaahon sa hirap. Anak ito ng Amerikano, pangarap ito'y makapunta sa Amerika at mahanap ang ama na hindi nito nakita kahit minsan. Alam ninyo, Aling Palabya, kung minsan naiisip ko na ninyo sinasabi ninyo parang gusto ko nang takasan ang utang ko sa kanila. Gawin mo, iha. Total naman maunawaan ka ng Diyos. At saka ano pa bang dahilan para matili ka sa lugar natin? Patay na ang itay mo. Patay na nga ang inay niya. Hindi nakatulong ang 100,000 piso para makaligtas ito sa sakit na cancer sa matres. Kapag napuno ako kay Sabrina, talagang lalayasan ko sila. Aling Palabya, mariing wika niya. Kaya lang wala naman siyang pera. Wala magkakainteres sa malit na bahay na iniwan sa kanya ng inay niya. Talagang wala siya mapagkukunan ng salpi. Alam mo, Zara, kung pupunta ka ng Maynila, malaki ang chance mo na makapag-asawa ng mayaman doon. Wika pa sa kanya ni Aling Palabya. Ang ganda-ganda mo Kamukha siya ng kanyang ina. Parang siyang younger version nito. Aminado siya, maganda nga siya. Sa taas niyang 6 na talampakan at 5 pulgada, marami na inggit sa kanya. Idagdag pa ang maputi at makinis ang kutis. Mga matang kulay brown at kulay tsokolating buhok. Oblong ang mukha niya. Tesay na tesay siya. Bakit kailangan pang mga ibang lugar para makapag-asawa ng mayaman? Ang singit moldo na asawa ni Aling Palabya. Mataba ito at pandak. Targetin mo ang mga Villarreal. Pamilya ni Lennon ang tinutukoy ni Mang Baldo. May-ari ng bus line ng pamilya na iyon sa kanilang lalawigan. Halos sakupin ng mga itong buong kalsada ng Visayas at Mindanao. Ikaw naman, Baldo, ipapahamak mo pa itong si Zara. Alam mo naman na playboy ang mga binatang Villarreal. Lahat ng lalaki playboy, Palabya. Pero hindi ibig sabihin yun wala silang sa seryoso yung babae. Kahit sino nasa katuyan ng mga Villarreal, magiging playboy dahil nga sa dami ng babaeng lumalapit. Tinitigan siyang mabuti ni Mang Baldo. Bagay na bagay sa mga Villarreal ang beauty mo, Zara. Hindi ho ako mapapansin ng mga Villarreal, Mang Baldo. Wika naman niya. Naalala niya si Lennon. 6 feet tall, lean and muscular. May mga matang tila ng aaraw kung tumiting. Si Sabrina nga napapansin, ikaw pa? Baldo, hindi nililigawan ni Lennon si Sabrina. Ang maling wika ni Aling Palabya. Itanong mo pa kay Zara. Hindi nga ba, Sarah? Interesadong tanong sa kanya ni Mang Baldo. Umiling siya. Hindi ko po alam kung nagliligawan sila Basta palagi pong bumibisita si Lennon kay Sabrina. Nag-isip si Aling Palabya. Teka lang, hindi ba't nagsimula lang naman dumalaw sa mga Escobar si Lennon nung manalbihan ka sa mga Escobar, Sarah? Totoo yun pero hindi niya inaalisa. Sa tingin ko, ikaw ang talagang gustong ligawan ni Lennon, Zara. Ang wika ni Mang Baldo. Tama, ikaw ang gusto ni Lennon at hindi sa Sabrina. Malakas itong sabi. Naku, wag po kayo maingat baka marinig ng ibang tao. Saway niya rito. Nakakahiya ho. Bakit ka manghihiya? Dapat pa nga i-proud ka. Hindi niya pangarap na mapabilang sa mabaeng doaan nang dahil sa pag-ibig.
Wala naman siyang interes kay Lennon at kailanman hindi niya hinintay na ligawan siya dito. Zara, mag-usap tayo. Ang galit na wika sa kanya ni Sabrina nang bumungad siya sa sala. May problema ba? Talong naman niya. Gabi na't inaantok na siya. Pagod din siya dahil nagtanim siya ng kung ano nung halaman sa buong paligid ng bahay niya. Doon siya dumiretso pagkagaling na sa tindahan ni Aling Palabya. Bakit mo pinagkakalat na ikaw ang nililigawan ni Lennon? Sumbat ito sa kanya. Ano? Shocked siya. Ang bilis namang kumalat ng chismis. Nagulat ka pa kunwari. Ang daming nakaninig ng magyabang kasindahan na Aling Palabya. Unang-una, hindi ako magiging proud kung sakali mang ligawan ako ni Lennon. Pangalawa, hindi niya ako nililigawan kaya bakit ko ipagkakalat ang isang ilusyon? Ewan ko nga sa'yo kung bakit mo pinagkalat. Gigil nitong wika. Ang dami-dami nakakarinig, no? Sinabi mo niyan kanina. Naiinis siya sa paulit-ulit itong linya. Hindi ko pinagkakalat ang chismis na yan. Gawa-gawa lang yan ng mga taong walang magawa sa buhay. Oras na makarating ito kay Lennon, lagot ka sa kanya. Para kang bata, Sabrina. Wika naman niya. Mas matanda pa ito sa kanya ng 4 na taon. 22 anyos na ito. Hindi ako parang bata dahil nag-iilusyon ka. Ikaw ang parang bata. Baka magising ang mama at papa mo. Saway niya rito. Matulog na tayo. Hindi ako makakatulog sa inis ko sa ginawa mo. Talagang hindi dito yun mapapalagpas. Hiyang-hiya ako sa lahat. Akala na tuloy. Ako ang nag-iilusyon lang. Chismis lang yan, Sabrina. Ang chismis hindi na dapat pinapansin. Tumingin siya sa wall clock. Mag-aalas 10 na ng gabi. At ano namang akala mo sa sarili mo at umuwi ka ng gabing-gabi na? Sita nito na mapatingin sa wall clock. Feeling mo bahay mo talaga to? Pasensya ka na ha. Nakatulog ako sa bahay. Hindi na mauulit. Ang kapal na mukha mo. Ginawa mo pa akong taghintay sa'yo? As if hihintayin siya nito kung wala itong gustong sabihin sa kanya. Sasabihin ko kay na mama at papa bukas na huwag ka nang patirahin dito. Hindi ka na stay in. Uuwi ka sa bahay mong bulok. Walang problema. Wika naman niya. Mas pabor nga yun sa kanya para naman mabawasan ng mga oras na nagkakabanggaan sila. Alas 4 ng madaling araw ka papasok ha, Zara? Alas 7 naman ng gabi ang uwi mo. Pagkatapos ay maghapunan. Ang wika sa kanya ni Mrs. Escobar na umagang iyon. Alas 4 ho ng madaling araw? May pagtutol sa tinig niya. Sobra naman yun. 8 oras nang dapat pasok niya roon eh. Bakit? May angal ka? Singit naman ni Sabrina ang naglilinis ng kuko nito. Nakadekwato ito sa may sofa. Wala na itong ibang ginagawa kundi yan magpaganda. Sayang natapos itong kurso dahil hindi ginagamit. Wala yata itong balak na magtrabaho. Baka naman ho, pwede 6 to 6. Wika naman niya. 500 sweldo sa loob lang ng isang buwan. Magkano lang ang sahod niya nun per day? Wala pang 20 pesos. Sobrang abuso niyon sa kahirapan niya. Alas 5 na lang hanggang alas 7. Deklara ni Mrs. Escobar. 14 oras sa trabaho? Napaining siya. Ang lupit naman ng pamilyang to. Bali wala pang 2 piso ang sweldo niya bawat oras. Magtinda na lang kaya siya ng isda sa palengke. Ma'am, ano kaya kung maghanap ako ng ibang trabaho para mabayaran ko agad kayo? Hindi na nakatiis na wika niya. Aba, wag kang pumayag, ma. Wika naman ni Sabrina. Baka takasan pa tayo niyan. May kasulatan kang pinirmahan, Zara. Wika sa kanya ni Mrs. Escobar. Serbisyo mong pambabayad mo sa akin. Maliban na lamang kung mababayaran mo ng cash ang pagkakautang mo. Kumistot ang mukha niya. 100,000 piso? Saan siya kukuha ng ganun kalaking halaga? Wala si Sabrina. Ang wika ni Zara kay Lennon na siyang napagbuksan niya ng pinto. Mag-isa lang siya dahil punta sa Bacolod City si Sabrina. Nasa shopping ito. Okay lang, ihintayin ko na lamang siya. Sige, pero tuloy niya ito sa may sala. Anong gusto mong inumin? Anything. Sagot itong matiim na nakatitig sa kanya. Nagdulot iyon sa kanya ng discomfort. Ikukuha kita ng maiinom. Paalam niya rito. Pumunta agad siya sa kusina at parang ayaw nang balikan si Lennon. Naiilang siya sa klase ng tingin nito sa kanya. Noon pa man. Etong drinks mo. Hindi siya tumingin sa mukha nito nang balikan ito. Marahan niyang ibinaba si Babo na mesita ang inumin nito. Salamat. Ilang taon ka na ba? 17, turning 18 next month. Virgo. Oo. May boyfriend ka na? Wala pa. Wala ako pa noon sa pagbo-boyfriend. Malaking problema ko sa buhay. Siguro hindi darating ang panahon na pagtunan ko ng pansin ng pagbo-boyfriend. Natigilan siya. Bakit pa ang dami-dami niya pang sinabi? Anong year ka na ba? Hanggang 2nd year high school lang natapos ko. Nagkasakit nga kasi ang inay ko pero gusto ko makatapos sa pag-aaral. Magka-college ako. Hindi naman imposible yan. Wika naman ito. Mag-aral ka. Wala akong oras at wala ring pera. Prangkang wika niya.
Sinabi niya tungkol sa utang niya sa pamilya Escobar. Hindi ko alam ang bagay na yan. Wika nitong nag-isip. Hindi nabanggit sa akin ni Sabrina. Hindi yun magsasinang ikwento sa iyong buhay ko. Wika naman niya. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong patuloy na kausapin o iwanan na lamang sa sala. Matutulungan kita sa problema mo. Wika naman ito. Talaga? At ano naman ang kapalit? Namula ito sa huli niyang tinuran. Prangka lang akong tao. Wika naman niya. Mas mabuti na yung magpapakatotoo tayo sa ating mga sarili. Tama ka. Ayaw naman ito. Dapat talaga honest tayo sa sarili natin. Hindi niya alam kung bakit parang may nais itong tumbukin sa sinabi nito. Maiwan na muna kita. Paalam niya. Mamamalansya pa ako. Anong oras ba darating si Sabrina? Hindi ko alam. I can't stand on boredom. Wika nito. Gusto ko na may kausap. Pwede ba na dito ka nalang mamalansya? Hindi ako makakapag-concentrate. Wika naman niya. Manood ka na lang ng TV. Kinuha niyang remote at inabot dito. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Hindi na siya napigil ni Lennon nang iwan niya ito. Sa servant's quarter siya namamalansya. Sa sala niya ginagawa iyon. Pero dahil nga naroon si Lennon, nagtiis siyang mamalansya sa masikip na silid na halos hindi na siya makagalaw. Paminsan-minsan sinisilip niya si Lennon sa sala. Nakatutok ang paning nito sa pinapanood, pero sa tingin naman niya lumilipad ang isip. Iniisip niya kung nakarating din ba dito ang chismis na naliligaw ito sa kanya. Nagpunta rito sila Lennon. Pinapasok mo naman kahit na mag-isa ka lang. Sugod kay Zara ni Sabrina habang nagluluto siya ng hapunan sa kusina. Kakarating lang nito bugat sa pagsa-shopping. Ano pa lang dapat kong ginawa? Tanong naman niya. Sana hindi mo na pinatuloy dahil wala naman ako. Gusto kanyang hintayin. Nasan ngayon siya? Nanggagalait ito. Bakit hindi ako hinintay? Siguro kung ano nung paninira mga sinabi mo sa kanya. Kaya umalis na. Ang dumi ng utak mo, Sabrina. Kailangan mong linisin yan. Tatawagan ko si Lennon. Oras na may sinabi ko sa kanya na against sa akin, humanda ka. Talagang hindi kita titigilan. Babae ka? Naawa siya rito dahil kahit nag-iisa itong anak at komportable na mumuhay, punong-puno naman ng insecurities. Malinis ang konsensya ko, Sabrina. Wika naman niya. Basta makikita mo mamaya pagkatapos namin mag-usap. Banta pa rin ito. Naiinis siya. Inaaway lagi siya ni Sabrina. Gayong wala naman siyang kaugnayan kay Lennon. Binalikan siya ni Sabrina makaraan ng ilang sandali. Hindi lang chismoso si Lennon kaya wala siyang sinabi sa akin. Pero alam ko, sinisiraan mo talaga ako sa kanya dahil napakalamig na ng pakikitungo sa akin ngayon. Labas ako dyan. Wika naman niya. Lagot ka kay mama at papa. Pananakot pa nito. Hindi naman siya naalarma. Ang mga magulang na basta na lamang kakampi rito, walang matinong pag-iisip. Ano na naman ang problema mo, Sabrina, iha? Bakit wala kang kaganaganang kumain? Ang tanong ni Mrs. Escobar dito. Tahimik lang si Zara habang naghihiwa nang hilaw na manggana siyang gusto ni Mr. Escobar na dessert dahil pumapay ito ang maasim. Mataba kasi ito. Sobrang laki ng pusondala ng katawan nito. Idagdag pa na nakaupo lamang ito. Lagi sa loob ng munisipyo kung saan ito nagtatrabaho. Para naman ma, may ibang taong mapanira. Sagot ni Sabrina ang tumingin sa kanya. Para lang makuha ang intensyon ng lalaki, sinisiraan ako. Excuse me, Sabrina. Wika naman niya. Alam ko na kung pinaparinggan mo at alam mo lang na paranoid ka rin lang. Sabay tumingin sa kanya si Mr. and Mrs. Escobar nang dahil sa kanyang sinabi. Ano bang problema ninyong dalawa? Talong naman ni Mr. Escobar. Nag-aaway kayo nang dahil sa isang lalaki? Nakakahiya kayo. Excuse me po, agap niya. Hindi ako nakikipag-agawan kay Sabrina. Hindi po ako desperado na magka-boyfriend. Papa, ang talas sumagot oh. Wika ni Sabrina. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Mariing wika niya. At saka Sabrina, ang laki ng problema mo sa totoo lang. Ma, pa, narinig niyo? Gigil na reaksyon ni Sabrina. Talagang inuubos ang pasensya ko. Maghanap ka na ibang gagawin, Zara. Wika naman sa kanya ni Mr. Escobar. Lumabas ka muna rito sa komedor. Tumalima naman agad siya. Sa kusina siya nagpunta at kumain. Lagi siyang gutom dahil sa dami ng pinapagawa sa kanya sa bahay na iyon. Araw-araw yata nagjo-general cleaning siya. Halos lahat ng cabinet nililinis niya araw-araw. Alam niyang gusto lang ni Sabrina na makitang meron siyang ginagawa sa lahat ng oras. Hindi siya nakakaupo kapag nasa bahay ito. Pagdating ng araw, pagsisisiyan din ito ang pangapi sa kanya. Ikaw? Hindi malaman ni Zara kung magiging reaksyon ng pagbuksan ng pinto si Lennon. Hindi niya inaasahan na dadalawin siya nito sa kanyang dampa. Pwedeng pumasok? Anong kailangan mo? Tanong niya. Gabi na at nag-iisa siya. Bakit niya ito patutuloyin? Gusto lang kita makausap. Wika naman ito sa seryosong tinig. Gusto kitang tulungan sa problema mo.
Anong klaseng tulong? Pahiramin kita ng pambayad sa utang mo sa mga Escobar. Napakangasiya. Hindi niya malaman kung anong dapat niyang maramdaman. Paano ko babayaran yun? Tanong niya na makabawi. Installment. Agad na sagot ito. Kung kailan ka magkaroon ng pera. Sigurado ka? Iniisip niya na baka may iba itong hinintay na kabayaran. Gusto ko lang tulungan ka. Kaya dala ko na ngayon ng pera. Seryoso ka talaga? Parang gusto niya magpanik. 100,000 ipaparamdam sa kanya ng ganun kadali? Baka naman ang kapalit niya ang katawan niya. Hindi siya papayag. Dumukot ito ng cheque mula sa bulsa ng suot na polo shirt. Hayan, 110,000. Ngayon ang date niyan. Nasa ibabaw palad niya ang cheque at tinitigan niya itong mabuti. Para siyang namamalikmata. Wala talaga itong ibang kapalit? Duda pa't tanong niya. Mukha ba akong DOM? Tanong nito sa parang na insulto. Hindi ka nga DOM kaya takang-taka ko kung bakit mo ako tinutulungan. Wika naman niya. Pagkatapos na-realize na nagmukha siyang ingrata, siya na nga ang tinutulungan, ganun pa magiging reaksyon niya. Matulungin ka lang siguro talaga. Bawi niya. Hindi lahat ng tao tinutulungan ako. Wika naman ito. Sa pagtulong kong ito sa'yo, naghihintay rin ako ng kapalit. Gano'n na lamang pagkatigalgal niya. Akala niya ba hindi ito katulad ng iniisip niya? Pero hindi katulad ng iniisip mo ang kapalit na hinihintay ko. Ano ba yun? Wala siya ibang maisip na kapalit, kundi ang nagsusumiksik sa isip niya. Magpanggap kang girlfriend ko. Ha? Hindi niya malaman kung anong dapat niyang isipin. Bakit kailangan mo ng fake girlfriend? Wala ba itong nobya? Imposible yata. Pero baka naman bading to, tulad ng mga napapanood niya at nababasa sa mga romance novels. Ang kaso, kahit ang angulo niya titingnan, wala siyang makikitang palatandaan na bading ito. Ayoko magpaliwanag. Basta kailangan ka na magpapanggap na girlfriend ko. Pero saka na natin pag-usapan. Sa ngayon, harapin mo muna mga utang sa mga Escobar nang lumuwag ang buhay mo. Naging marumi ang takbo ng isip niya. Hindi kaya tactical lang to na kunwari pagpapanggapin siyang girlfriend. Baka ang totoo may interest ito sa pagkababae niya at hindi makaporma kaya dinadaan lang siya sa ganun. Sa pakiwari lumabas sa itsura niya ang iniisip niya. Tumikim ito at nagsalita. I am not attracted to you. Anong akala nito? Marunong din siya mag-English at pang-insulto. Good! Wala tayong magiging problema kung ganun. Tumingin ito sa suot na relo. I have to go. Baka nakarnap ng kotse ko. Pasensya ka na dito sa kinatatayuan ng bahay ko. Nasa mataas yung lupa. Patulis kaya hindi naaakyat ng mga sasakyan, maliban motorsiklo. No problem. Wika nito. Have a great night. Ingat ka sa pagmamaneho. Thank you. Iatid na kita sa ibaba. Malayo-layo pang lalakarin ito bagong patag na lupa. Mga kalahating kilometro rin. Wag na. Salamat na lang. Matulog ka na lamang at gabi na. Nakailang hakbang na ito nung lumingon sa kanya. Safe ka ba rito? Oo naman. Tangon niya. Tahimik naman ang kanilang baret at hindi pa nangyaring may nilooban. Babae ka at nag-iisa. Dapat sa'yo lumipat sa lugar na malapit sa mga kapitbahay. Sa pandinig niya puno ng concern ng tono nito. Marami namang kapitbahay sa ibaba. Wika naman niya. Marinig ka ba nila kapag sumigaw ka? Oo. Sa structure ng lupang kinatatayo ng bahay na ito, abot hanggang sa kabilang baryo ang sigaw ko. Exaggerated na wika niya. Mag-iingat ka pa rin. Bilin pa rin ito. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa ganap itong mawala sa kanyang paningin. Saan ba kinuhang perang to? Ang tanong kay Zara ni Mrs. Escobar nang bayaran niya ito sa kanyang pagkakautang. 94,000 na lamang binayad niya rito dahil nakaisang taon na siya sa pananilbihan sa pamilya nito. Natigilan siya. Nawala sa isip niyang tatanungin siya nito ng ganoon. May nagpautang sa akin. At sino naman? Usisa nito. Iilan lamang mayayaman sa kanilang lugar at kung basta na lamang siyang magtuturo, tiyak na mabubuko siya. Hindi na po importanteng malaman ninyo. Wika naman niya. Baka naman kung saan mo lang to kinuha. Nagdududang wika nito. Baka mamaya niyan pinagnakawan mo na kami. Hindi ho ako magnanakaw. Maraing wika niya. Kung hindi mo to ninakaw, bakit di mo masabi sa akin kung saan to nanggaling? Nag-isip siya. Gusto ba nila na malaman na iba ang pagtulong nito sa kanya? Hindi siya sigurado. Kailangan mo na niya itong tanungin. Hindi ka na nakasagot, Sarah. Untag sa kanya ni Mrs. Escobar. Basta tanggapin yun na ho yan. At wala na ho akong utang sa inyo. Marami ho akong gustong gawin sa buhay. Ayoko na hong manilbihan sa inyo. Kapag may nabalitaan ako na nakawan, alam ko na kung sino may kagagawan. Puro ng kahulugang wika nito. Hindi naman niya pinansin ang sinabi nitong iyon. Kapag nagkataon na may nanakawan, sasabihin niya sa lahat kung kanino talaga nanggaling ang perang pinambayad niya kay Mr. Escobar. Okay na ba? Tanong kay Sarah ni Lennon. Inang ibutan niyang nakaupo sa bench na isa ilalim ng puno ng butterfly tree na nasa harap ng kanyang bahay.
Hindi na siya nagulat dahil nakita niya sa patag na nakaparada nitong kotse. Oo, bayad na ako kay Mrs. Escobar pero alam mo ba, inusisa niya ako kung kanino nanggaling ang pera. Ano sabi mo? Sabi ko may nagpahiram sa akin. Wala namang kaso kung malaman nila nagaling yun sa akin. Ang wika naman nito. Sigurado ka? Naupo siya sa dulo ng bench. Hindi ka ba papagalitan ng mga magulang mo kapag nalaman na nagpapautang ka ng ganon kalaking halaga? Sarili kong pera yon. Walang anumang wika nito. Iba na talagang mayaman. Wika na lamang niya. Bukas papunta tayo sa Bacolod. Walang anumang wika nito. Anong gagawin natin doon? Maang naman na tanong niya. Mamamasyal, kakain, manonood ng sine. Magsisimula na ako magpanggap na girlfriend mo? Parang gano'n na nga. Exciting naman yata ang gagampanan niyang papel. Pero may katanungan siya. Bakit ako nilapitan mong panggap na girlfriend mo? At bakit kailangan mo na may nagpapanggap na girlfriend mo? Para walang komplikasyon. Ang seryoso nitong wika. Si Sabrina dapat ang pakikiusapan ko na magpanggap na girlfriend ko. Ang kaso ay dado. Nahalata ko na attracted siya sa akin. Mag-e-expect yun ng happy ending. Paano nito nasisiguro na hindi siya mag-e-expect ng happy ending? Hindi ka attracted sa akin kaya't safe ako sa'yo. Patuloy pa nito. Mapatawa siya na hindi sinasadya. Parang baliktad yata. Naniniguro lang ako. Alam ko na maraming tumatarget sa akin. Hindi lang dahil sa itsura ko kundi dahil sa apelido nila ko. Kung sa iba niya narinig ang sinabi nito ay mayayabangan siya. Pero wala sa tono nito ang pagyayabang. Parang dismayado pa nga ito sa pagiging mayaman. Sumeryoso siya ng husto. Safe ka sa akin. Hindi ako ma-inlove sa'yo. May diin pang wika niya. Good. Satisfied na tango nito. Hindi nga ako nagkamali nung lapitan ka. Anong oras tayo alis bukas? After breakfast. Susunduin kita. Okay. Pero teka, hindi mo pa sinabi sa akin kung bakit kailangan mo na magpapanggap na girlfriend mo. May gusto akong pagsilosin. Sino? Malalaman mo rin. Bakit pa hindi mo na lang sabihin agad? Pa-suspense ka pa eh. I like it. Ang alin? Ang suspense. Lalaki ka nga. Wika na lamang niya. Nagpaalam ito sa kanya. Agad naman siyang pumasok sa kwarto niya at pumilit na damit na may susuot sa lakad nila bukas. Pasensya ka na't wala ko ibang maayos na damit. Wika ni Zara habang hinahagod sa ng tingin ni Lennon. Pantalong maong at pink na blouse ang suot niya. Flatros ang sapin niya sa paa. Walang problema sa suot mo. Wika naman ito. Halikan na. Akala niya kagabi magpapaka-gentleman siya. Aalalayan siya sa siko at ipagbubukas ang pinto ng kotse. Hindi iyon ang nangyari. Mas nauna pa ito sa kanyang naglakad. Paano bubuksan to? Talon niya nang di niya mabuksan ang pinto sa backseat. Dito ka sa harap. Ang wika nito sa kaminuksan ng pinto sa passenger seat sa harapan. Dito na lang para maluwag. Giit niya. Plano niyang matulog sa biyahe dahil hindi siya gano'n nakatulog kagabi. Iniisip niya kasi ang pamamasyal nilang iyon. Magmumukha akong driver kapag nariyan ka. Wika naman ito. Ganun pa yun? Sorry, hindi ko alam. Sa passenger seat sa harapan na nga siya naupo. Wala itong imik habang nagbabiyahe sila, kaya nanahimik na lamang din siya. Madalas napapatingin siya sa mukha nito. Kakaiba ang dating ng kagwapuhan nito. Hindi nakakasawang pagmastan. Alam niya kung ano ang tawag doon. Sex appeal. Sana ipatuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload sa kwentong The Billionaire's Fake Girlfriend. Maraming salamat! Kanina pa tayo rito. Angal ni Zara na nakailang baso na ng pineapple juice sa loob ng restaurant na kinakainan nila ni Lennon. Hindi pa sila umuwi pero panay naman ito nangyayang tingin sa may pintuan. Mamaya pa magsisimula ang sine kaya dito na muna tayo. Wika naman ito. Mukha may hinihintay itong darating. Umikot na lang tayo sa mall. Wika naman niya. Later. Tumingin ito sa relo at pagkatapos ay hindi niya naniniwalayan ng tingin ang pinto. Bore na si Zara. Nakailang balik na siya sa ladies room dahil nga panay ang inom niya ng juice. At last, bulong nito nang bumungad na isang sexing babae sa pinto. Mukhang artist tayo ng babae. Tube na kulay puti, ang pangitaas at itim na pants. Mataas ang takong nasuot itong sapatos at sa tingin niya mapuputol iyon kapag humahakbang ito. Sino siya? Tanong niya kay Lennon na hindi kumukurap sa pagtingin sa babae. Kaklase ko ng college. Sagot nito. Dedra ang pangalan niya. Magandang pangalan, unique at ang ganda niya. Hindi niya alam kung anong tawag sa damdaming kumudlit sa dibdib niya. Ganun man hindi niya binigyan pansin. Siya ang Miss Campus namin ng college. May pagmamalaking wika ni Lennon. Deserving siya na maging Miss Campus. Pinihit niya ang silya para sa direksyon ni Dedra na mga sandaling iyon ay nakaupo na sa kabilang mesa. Ano bang lahi niya? Interesadong tanong niya. Bakit Tisay? May dugo siyang Amerikana. Ah, pareho pala kami. Mahinang wika niya.
Napatingin sa kanila si Dedra pero hindi naman ito pinansin. Si Lennon, naisip niya na marahil likas itong snub. Lapitan mo na para makauwi na tayo. Wika niya kay Lennon. Wala akong balak na lapitan siya. Seryosan nitong waiter at binayaran ng kanilang bill. Pagkatapos inakayan siya palabas ng restaurant. Matalino ka naman sa tingin ko kaya hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo kung bakit ko yung ginawa. Ang wika ni Lennon nang makarating sila sa parking area. Si Dedra pa lang gusto mo magsilosin. Agad namang wika niya. Bakit? Hindi ito sumagot. Binasted ka siguro at gusto mo ipakita sa kanya na hindi ka apektado no dahil may girlfriend ka na. Sa pantahan niya. Huwag kang mag-alala, Lennon, dahil kahit na binasted ka ni Dedra, hindi nangangahulugan na pangit ka. Napatitig ito sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko iniisip na pangit ako. Mariin naman itong wika. Yan ang pinakaling bagay na iisipin ko, no? Mabuti naman at okay ang self-esteem mo. Sumakay na siya sa kotse dahil parang masusunog ang kanyang balat sa init ng araw. Pero alam mo ba, hindi magsaselo si Dedra sa'yo dahil hindi ka naman niya gusto. Napangawi siya na mapagtanto ang impact ng kanyang sinabi. Bakit pa napaka-prank ka niya? Hindi naman pinapansin ni Lennon ang sinasabi niya. Mag-shopping na tayo. Okay, you're the boss. Ito yung suot kanina ni Dedra ah. Protesta ni Zara kay Lennon nang isa-adjust ito na bilhin niya ang tube na puti na nakadisplay malapit sa manikin na sa tingin niya kamukha ni Dedra. Bagay sa'yo yan. Wika naman ito. Pareho kayo halos ng katawan ni Dedra. Hindi ako nagsusuot ng ganito. Maraing wika niya. Kung i-imagine siya nitong si Dedra, hindi siya papayag. May sarili siyang personalidad at hindi niya yun papalitan. Isa siyang konserbatibo pagdating sa pananamit. No problem. Wika naman ni Lennon na kumuha ng ibang damit. Blouse na hanggang siko ang manggas na kinuha nito. Kulay puti rin iyon. Ito ang gusto ko. Inilapat niya iyon sa katawan. Pagkatapos ay pumasok sa fitting room. Gustong gusto niya ang kanyang itsura sa ganong kasuotan. Mukha siyang anghel. Tingnan mo. Wika niya kay Lennon nang buksan niya ang fitting room. Nice! Komento nito. Bibili natin yan at mamili ka pa ng iba. Pumili pa nga siya ng damit. Napakayaman naman ng mga Villarreal kaya tama lang natanggapin niya ang grasya mula sa mga ito. Balita ko, mistress ka ni Lennon. Wika kay Zara ni Sabrina nang puntan siya nito sa kanyang bahay. Mistress? Pinandakan ito ng mga mata. Paano naman nangyari yun? E binata naman siya. Pero hindi ka naman niya asawa at sama ka na sama sa kanya kahit saan. Ikaw lang ang pinag-uusapan ng mga tao dito sa atin. Pinag-uusapan na ba siya? Nainis siya. Ayaw niyang masirang impresyon sa kanya ng mga tao. Malaki ang paggalang sa kanya ng mga tao doon dahil sa kanyang kabaitan at kasipagan. Kung ako sa'yo, lalayuan ko na siya. Hindi niya ako mistress. Maraing wika niya. Magkaibigan lang kami. Dapat niya bang sabihin dito na girlfriend siya ni Lennon o ipaalam dito nagpapanggap siyang nobya? None of the above. Bahala ito kung anong gusto kong isipin. Bakit naman magkakainteres si Lennon na kaibiganin ka? Nakataas ang kilay nito. Tiyak na isang bagay lang ang habol niyan sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, bastos ka. Para kang walang pinag-aralan. Hindi ito nakapagsalita sa tinuro niya. Mabuti pa umalis ka na kung wala ka rin namang masasabing maganda. Sino ba naman na magtatagal dito sa bahay mong bulok? Wika nitong naka-ismid. Nang makaalis sa Sabrina ay sunod-sunod na nagdagian sa bahay niya mga kababayan niyang chismosa para lang itanong kung boyfriend niya si Lennon. Kaibigan ko lang po siya. Yun ang paulit-ulit niyang linya. Hindi niya magawang sabihin na girlfriend siya ni Lennon dahil nga fake naman siyang girlfriend at saka baka lalo pa mag-isip ng kung ano ng mga ito. Nalayo naman ang bahay ng mga Villarreal. 2 oras ang biyahe kaya hindi malalaman ni Dedra na hindi siya totoong nobya ni Lennon. Imposible namang pumunta si Dedra sa lugar nila para alamin kung nobya ba talaga siya ni Lennon. Wala pa nga yung gusto sa binata. Any problem? Untag kay Zara ni Lennon habang nakapo sila sa ibabaw ng malaking bato. Mahilig ito sa kalikasan. Madalas namamasyal sila sa bundok. Nachichismis ako, sagot niya. Nag-iisip sila ng masama. Ipinilig niya ang ulo. Alam mo na kung ano nang iniisip nila. Hindi niya diretsang masabi dito ang gusto niyang iparating dito. Basta alam mo na yun. Iniisip nila may gusto ka sa akin. Natural, girlfriend nga kita, hindi ba? Fake na girlfriend. Wika naman niya. Sinabi ko tuloy sa kanila na magkaibigan lang tayo. Dapat mong sabihin sa kanila na girlfriend kita at huwag mo intindihan ang iisipin ng mga tao. People always say bad things. Kung sa bagay, may katapat ang lahat ng intindihin na isipin ng mga tao. Wika naman niya. Pumayag ako magpanggap na girlfriend mo kaya etong na pala ako.
Hindi nasira ang dignidad mo. Ang wika naman ito. Intact ka. Wala akong ginagawa sa'yo. Wala nga. Ang kaso nga ibang inisip ng mga tao. As what I've said, huwag mo silang intindihin. Okay. Katahimikan. Lagi naman tong ganun kapag binigmamasan ng kalikasan. Hindi niya maaraw kung ano talaga nasa kalooban nito. Pakiramdam niya ako minsan, napaka-misteryoso nitong tao. May party sa bahay, kailangan present ka. Iba pa kilala kita sa kanila na girlfriend ko. Yon ang bungad kay Sarah ni Lennon nang dumating ito sa bahay niya. Party? Na-excite siya pero nakadama rin ang nerbiyos. Hindi pa siya nakadalo ng party kahit kailan. Alam niyang iba yon kumpara sa mga handaan na napupunta niya sa kanilang mga kapitbahay. Villarreal ba naman? Tiyak puro matataas na taong bisita ng mga ito. Don't worry. Wika nitong tila nabasang naman ang kanyang isip. Wala kang dapat ay pag-alala. Hindi ka ma-out of place. Nang araw din yun, dinala siya nito sa isang butik. Yung may-ari ng fashion designer na ina nito. Siguraduhin mo na the best ang looks niya. Ang wika ni Lennon sa manager ng butik. Leave it to me. Wika naman ng bading na manager. You have to wear a pink gown. Wika ng bading sa kanya. Inabutan siya nito ng magazine. Rule number 1, kailangan komportable ka sa damit na isusuot mo. Rule number 2, kailangan alam mo kung paano dalhin ang damit na isusuot mo. Rule number 3, kailangan may confidence ka sa kilos mo at pananalita. Panay lang ang tango niya. Magagawa kaya niyang lahat ng yon? May tanong pa nito maya-maya. Wala pa siyang napili. Pero nakatitig siya sa isang kulay pink na gown tube at may ruffles sa bewang. Parang pinilipit ang laylayan niyon at may ruffles din sa isang kulay na pink na gown tube. Hindi niya ma-imagine kung paano lalakad ang sino mo may suot niyon. Napangiti siya. Gusto mo yan? Takang tanong niya sa bading. Bago labas ang style na yan, napaka-elegante niyan. Paano ko lalakad sa ganitong damit? Tanong niya na hindi na nakatiis. It is a matter of art. Art? Saan? Sa paglalakad. May art ang bawat kilos natin. Bago yan na, komento niya. Noon lang niya iyon narinig. Kahit sa pagsasalita mo, dapat may art. I see. Tango na lamang siya. Mayari ng ganyang gown. Wika ng bading. Sandali lang at kukunin ko. Naka-reserve yan for someone special. Pero mas espesyal ka sa kanya. Tumingin ito kay Lennon nakatayo paharap sa labas ng pintuan nang sabihin yon. Kahit hindi dito yon ginawa ay alam na alam niya na dahil kay Lennon kaya siya espesyal. Nasiyahan si Sarah sa komento ni Lennon na makita siya nitong suot ng gown na pinipintasan niya kanina. Malambot ang tela niyon. Tila may kung anong kemikal na nagdudulot sa kanya nang hindi matatawarang comfort. You are gorgeous. Thank you. Ang problema na lang niya ay kung paano humakbang. Madadapatiyak siya lalo na kapag may suot na siya na sapatos sa mataas ang takong. Sabi ko naman sa iyo, Sir Lennon, maaasahan ako sa mga ganitong bagay. Nagmamalaking wika ng bading. I know I can trust you, Minerva. Wika ni Lennon na nag-thumbs up dito. May isa pa akong ihingi ng pabor sa iyo. Sure, my pleasure. Nakangiti pang wika ni Minerva. Pakipili ng sapatos sa babagay sa gown na yan. Actually, Sir Lennon, kahit anong kulay na sapatos babagay sa damit na yan, but I suggest a white color para lalong ma-emphasize ang inosente niyang mukha. Bahala ka na. Wika ni Lennon. Isang puting stiletto ang pinasot sa kanya ni Minerva. May pinong silver na nakapaligid sa strap niyon. You look really gorgeous. Komento ni Minerva. Ang kailangan na lamang ay accessories. Hindi kailangan mamahalin. Nagdabas ito mula sa drawer na kaharap ng kwintas de perlas. May katerno rin yung hikaw. Maingat ito yung sinuot sa kanya. Elegant. Hindi kailangan napakaraming palamuti sa katawan para magmukhang mayaman. Tinawag dito si Lennon. Pagpasok ni Lennon sa dressing room, napakanga ito habang nakatingin sa kanya. Okay ba? Tanong niya na bahagyang ninerbiyos. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. You are irresistible. Ang wika nito sa tinig na na damdamin. Thanks. Parang may kung anong malambot na mga kamay ang maplos sa puso niya. Ano nga ulit ang sasabihin ko sa parents mo? Kabadong tanong ni Zara habang sakay siya sa kotse ni Lennon. Pupunta sila sa party at kahit paulit-ulit niyang ni-rehearse ang mga social graces sanang tinuro sa kanya ni Minerva, hindi pa rin siya kampante. You are my girlfriend. Paano kapag nilait ako? Kapag hindi ako nagustuhan? Hindi nila yun gagawin. Civilize sila. Ang dami-dami ko napapanood sa TV na pambabastos sa mga mayayaman sa mga mahihirap. Paano na lang kung mangyari yun sa akin? Hindi ganun ang parents ko. I can assure you. Relax and take a deep breath. Okay.
Parang batang sumunod siya rito. Nag-inhale-exhale pa siya. Darating ba sa party si Dedra? Interesadong tanong niya. Tumango ito. Inimagine niya kung ano kaya itsura ni Dedra sa party. Tsak mas elegante ito kaysa sa kanya. She'll come with her fiancé. Fiancé? She's getting married. Napangawi siya. Wala na pala akong pag-asa. Hindi niya malaman kung ano sasabihin niya para naman maibsan ang anumang sakit na naramdaman ito. She is a family friend. Wika ni Leno na parang lumilipad ang isip. We've been so close before. Ano nangyari? Something happened. She hated me. Napatango na lamang siya. Kaya pala na makita ito ni Dedra sa restaurant noon, hindi ito pinansin. Gusto sana niyang malaman kung anong pinag-usapan ng pagkamuhin nito kay Lennon. Kaya lang nag-aalangan siya magtanong. Baka makapagdulot pa yun ng karagatang sakit kay Lennon. Lennon? Anas ni Zara na tila humihingi ng saklolo nang makapasok sa malaking gate ang kotseng sinakyan nila. Pakiramdam niya ay nasa ibang planeta siya dahil nun lamang niya nakita ang personal ang mga nagagandahang ilaw na nakapaligid sa bahay na yon na para sa kanya ay animo palasyo. Yes? Linga sa kanya ni Lennon. Ang yaman-yaman niyo. Sobra. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Ayaw niyang bumaba ng kotse kahit may lalaki na uniforme na lumapit at nagbukas sa kanya ng pinto. Relax, okay? Wika sa kanya ni Lennon. Sinenyasan nitong uniformadong lalaking umalis at pagkatapos tumigid sa passenger seat sa harapan at inalalayan siyang bumaba. I'm here. Pagbibigay nito ng assurance na maramdaman ang panlalamig ng kanyang palad. Itinoon ni Zara ang paningin sa hardin. May ilang mesa roon at ilang taong nakaupo. Pero ayon kay Lennon, nasa salang party. Ang sala na sinasabi ni Lennon, animo dancing ball. Isang ektarya yatang laki na yun. Puro nang nagagandahang chandelier. Parang gano'n na rin ang kulay ng mga damit ng mga nagagandahang babae na nararoon sa paningin niya. Mayroong mga waiter na nagsaserve ng alak. Lennon, ako, baka mapahiya ako rito. Mahinang wika niya. Humigpit ang hawak niya sa siko nito. I told you, I'm here with you. Hinawakan nito ang palad niya at pinisil. Isang ginang nakamukha ni Imelda Marcos ang lumapit sa kanila. Inisip niya na yun ang ina ni Lennon. Ngumiti siya na matamis. Lennon, iho, who's with you? Ang tanong ng kamukha ni Imelda Marcos. My girlfriend, tita. She is Zara. Zara, meet Tita Elaine. She's very close to our family. How do you do, Zara? Baling sa kanya ni Tita Elaine. Fine. Pinigil niyang huwag mapangiwi. Nagkamali siya. Ang sabi sa kanya ni Minerva, ibabalik ng tanong sa ganong tanong. Nice to meet you, Tita Elaine. Bawi na lamang niya. Same here. Ang wika nito kaya hindi na masabi ko na naging sa kanya. Pero malamang nahalata nito kung saan siya nanggaling. Nag-excuse ito sa kanila at pumunta sa grupo ng mga babaeng kaedad nito. Siya ang mama ni Dedra. Wika sa kanya ni Lennon. Akala ko kanina siya ang mama mo. Ayun ang mama. Inginuso nito nasa kanatatuya ng babaeng pamilyar sa kanya. Yung kausap ni Dedra? Paliniyak na tanong niya. Oo, the one with the black gown. Ang bata pa pala, no? Hindi makapaniwala ang komento niya. Sa biglang tingin parang nasa edad 20 lamang ang mama nito. Nakita na mama nito at kinitian. Lumapit ito sa kanila. Maamong muka, maputi, brown eyes and dark brown hair. Maliit na babae. Nasa 5 talampakan yatang taas. Small frame. Kung tataba ito'y magkakaroon ng double chin. Yun ang itsura ni Mrs. Villarreal. Hello, son? Ang bunga nito. Who's with you? Wala sa itsura nito ang tono ng pananalita nito. Kahit nakangiti parang may tagas ang tinig. She's my girlfriend, ma. Si Zara. Zara, meet my mother. Magandang gabi, ma'am. Wika niya. Hindi niya na nasunod yung art sa pagsasalita na itinuro sa kanya ni Minerva. Napakahirap magkunwari lalo na kapag ninenervyos siya. Magandang gabi. Wika naman itong hinagod sa lantingin sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay umiti ito. Ngiting para sa kanya ay tunay. Welcome to our family. Ibinukas ito mga bisig. Salamat. Wika niyang parang maiiyak. Lumapit siya rito at yumakap. Maraming lumapat kay Lennon na umagaw sa atensyon nito kay Mrs. Villarreal ang umalalay sa kanya. Dinala siya nito sa ama ni Lennon. Magandang gabi, sir. Ang bati niya sa lalaki naka-Amerikana. Nakatingala siya rito. Mahigit sa 6 talampakan ng taas ito sa atensyon niya. Lean and muscular. Kung hindi dahil sa ilang guhit sa noon nito, hindi ito magbumukhang padre de pamilya sa tingin niya. Magandang gabi. Ang wika nito na bahagyang yumukod. Ikinagagal ako makilala ang nobyo ng aking anak. Salamat po. Nakadama siya ng belonging na marami itong pisilin ng kanyang palad. Welcome to the family, iha.
Ipakilala mo siya sa iba pang miyembro ng pamilya, honey. Wika nito sa kabiyak. Ang sumunod na pinakilala sa kanya ni Mrs. Villarreal ay si Leo, na siyang pangalan anak ng mga Villarreal. Halos kasing taas ito ni Lennon. Medyo mas firm nga lang tingnan at very dignified. Welcome to the family, ang wika nito. Nakilala niyang lahat ng miyembro ng pamilya ng Villarreal. Sa padingay iisa lamang itsura ng magkakapatid na Villarreal. Identical ang mga ito at halos iisa lamang ang linyang sinabi sa kanya. Welcome to the family. Bigla tuloy niyang nahiling na saning totoong nobyo siya ni Lennon. Ang sumunod na nangyari nakaalalay na ulit sa kanya, si Lennon. Very proud naman siya habang nakahawak sa siko nito. Habang sa isang sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Dedra, nakasunod ang tingin sa kanila. Saan man sila magpunta. I hope you enjoyed the night. Ang wika kay Zara ni Lennon, nang sakay na sila ng kotse pa uwi. Hindi pa tapos ang party pero kailangan na siya nitong iuwi dahil marahil napapansin nitong natetensyon siya sa tuwing may nagtatanong kung paano sila nagkakilala. Nag-e-enjoy ako. Wika naman niya. Good. Anong mapapala mo sa pagpapakaklose mo kay Dedra? Tanong niya na hindi na nakatiis. Sigurado siya na nagsiselo si Dedra. At kung ikakasal na ito, ano naman ang mapapala ni Lennon? I just want her to know that I have you. Yun lang? Hindi ka na umaasa na babalik pa siya sa'yo? I don't want her anymore. Ang mariin itong wika. Labis niya akong sinaktan. Paano ka ba niya sinaktan? I caught her sleeping with another man. Hindi siya nakapagsalita. Ibig sabihin, naging girlfriend mo siya? For 5 years, I was just 16 that time. Naisip niya na malalim ang sugat ito sa puso. Alam ng pamilya mo? No. Iring nito. Walang nakakaalam. Ang alam lang ng pamilya ko'y maayos ang paghiwalay namin. Kaya nga in good terms sila ng pamilya namin. Nasabi niya sa sarili ng kapal naman ang mukha ni Dedra para tumapak pa sa bahay ng mga Villarreal. Dito ka pala nakatira? Ang nang-iinsultong tanong kay Zara ni Dedra. Naging bisita niya ito kinabukasan. Anong kailangan mo? Taunong niyang nandiliit sa sarili. Kagigising lamang niya at nakapagsuklay na. Nang marinig niyang may kumatok, nagsipilyo lang siya at naghilamos. Napadaan lang ako. Ang sagot nito. Hindi ko ina-expect na dito kita matatagpuan. Hindi niya alam kung paano magre-react sa sinabi nito. Bakit hindi ka inilipat ni Lennon sa isang decenteng lugar? Tanong pa nito. Tila kinikilabutan. Para bang krimen para dito maging isang mahirap? Tapos ka na bang mang-insulto? Nakataas noong tanong niya. Kung tapos ka na, ay babalik na ako sa pagtulog. Hindi na kita patutuloyin dahil baka lalo ka lang mandiri. Hindi ako nakikipag-away. Ang wika naman nito. I honestly didn't mean anything. Concern lang ako. Hindi yun nakita sa anyo nito. Gusto ko pang matulog. Gusto ko makipagkaibigan. Ang wika nito. Para ano? Family friend ko si Lennon, hindi ba? Nagmamalasakit ka sa kanya kaya gusto mo ako maging kaibigan. Yun ang minsan na nais itong iparating sa kanya. Pero hindi yun ang sinasabi ng kanyang instinct. Ganon pa man hindi niya na kailangan barahin pa ito. Well, thanks sa marami sa concern mo sa kanya. Ang wika niya. Friends? Sure. Walang problema sa bagay na yan. Iimbitahan kitang lumabas minsan. Do you have a contact number? Wala. I see. Dadaanan lang kita from time to time. Thanks. Ilang minuto matapos makalis si Dedra ay dumating naman si Lennon. Sinabi niya rito tungkol sa pagbisita ni Dedra. I'm sure hindi pa kikipagkaibigan ang intensyon niya sa'yo. Ang wika nito. Kilalang kilala ko na siya. Ang totoo niyan, gusto niya makipagbalikan sa akin. She always loves challenge. Kung sa bagay akong humiwalay sa kanya noon. Gusto lang daw niya ako malarma kaya nag-decide siyang tanggapin ang marriage proposal sa kanya ni Jefferson, her fiancé. Ganon? Ginagawa niyang laro ang ganong bagay? Hindi niya mapaniwalaan na meron palang babaeng ganon. Ganon siya. Akala niya makukuha niyang lahat ng gugustuhin niya dahil sa itsura niya at pera. Honestly, gusto kong lubayan na niya ako kaya kita kinausap na magpanggap na girlfriend ko. Yun talagang purpose ko, Zara. Hindi talagang pagsilosan siya. Bumilib siya rito. Mabuti ang ginawa mo. Bakit ka nga pala narito? Naramdaman kong pupuntan ka ni Dedra kaya pinuntahan kita. Nag-alala ako na baka kung anong gawin niya sa'yo. Na-touch siya sa sinabi nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tipikal na mahirap. Palaban ako. Napangiti ito sa sinabi niya. That's my girl. Parang may humaplos sa kanyang puso sa sinabi nito. Anong masasabi mo sa bahay na to? Ang tanong kay Zara ni Lennon nang isama siya nito sa bahay na pinatayo nito. 5 kilometers lamang ang layo niyon buhat sa bahay ng mga Villarreal. Very peaceful. Ang komento niya. Sa tansya niya 100 square meters lang ang floor area ng bahay pero malawak ang hardin. Napapaligiran ng mga punong kahoy, iba't ibang prutas. Mayroong iba't ibang uri ng mga bulaklak na malamig sa mga mata.
Malamig ang klima dahil sa halaman at puno. Dito ko gustong itira ang pamilya ko. Kung hindi nagloko si Dedra, malamang nagpakasal na kami. Sa tingin ko'y magiging mabuti kang padre dito pamilya. Wika niya sa napakaseryosong tinig. Yun talagang impresyon niya rito ng mga sandaling iyon. I always think I'm a nice guy. Ang wika nitong humugot ng malalim hininga. You are a nice guy? Wika naman niya. Ngalitian sa nito. I'm not a perfect person. Nobody is perfect, diba? Right. Ang importante sinisikap natin magpakabuti, hindi ba? You are right again. Ipinakita nito sa kanyang kabuuan ng bahay. 4 ang silinian sa itaas, kasamang guest room. May sariling banyo bawat kwarto at may kanya-kanyang terrace. Ang first floor ay sala, dining at kusina. May laundry area at 30 kitchen sa likuran. Balang araw siguro magkakaroon din ako ng ganitong bagay. Ang naiwika niya. Naramdaman ko yan. Wika nito. Sana nga'y magkatotoo. Natutulog ka ba rito lagi? Tanong niya dahil kumpleto na sa mga gamit ang bahay. Paminsan-minsan, pumupunta rito mga kaibigan ko para mag-inuman at magkantahan. Nag-iihaw kami madalas. Ang sarap naman. Pwede ba din tayo mag-ihaw minsan? Sure, kung gusto mo, ngayon na. Maraming isda at karne sa ref. Nag-ihaw nga sila. Cowboy naman to. Itong umasikasa sa pag-iihaw. Nakaupo sila sa Bermuda grass habang kumakain. Para sila nagpipiknik at napakasaya ng kanyang pakiramdam. Parang tunay na siya nitong nobya sa pakiwari niya. Siguro, ganito rin kayo kasi ni Dedra dati. Wika niya habang pinapahid ang mansa ng barbecue na dumikit sa gilid ng bibig nito. Napansin niyang natigilan si Lennon. Marahil dahil sa sinabi niya. I'm sorry. Apologetic na wika niya. Hindi ko siya dapat na pinalala sa'yo. Napakadaldal ko talaga. Thank you. Wika nito patungkol sa gesture niya na nagawa niya on instinct. Sa palagay mo, ilang taon ka mag-aasawa? Anda na dapat ako mag-asawa. Ang sagot naman nito. Kaya lang ay hindi fully recovered sa nangyari sa amin ni Dedra. Makakalimutan mo rin siya ng tuluyan. Pulo ng tiwalang wika niya. Pustahan tayo, magiging masaya ka na. Sa ikalawang pagkakataon. Parang sayaw raw kasi yan na kailangan pag-aralan ng steps. Once na perfect mo na, okay na. Kumbaga yung first relationship rehearsal. Bakit parang expert ka kung makapagsalita? Nakapaka-boyfriend ka na ba? Oo naman. Wika niyang napangiti. Hindi nga ba't boyfriend kita? Napatawa ito sa sinabi niya. Pilya? Komento nito. Excuse me, Mr. Villarreal. Hindi ako pilya, no? Itinas itong magkabilang kamay. Para wala ng away. Mayat may nilalapitan itong barbecue grill para tinan nakasarang ng mga hinihaw. Ito ang tagabot sa kanya ng luto. Tagakain lang siya. Hindi siya aware sa naging pagtrato nito sa kanya. Naisip lang niya na para siyang senyorita na makauwi na siya ng bahay. Ang gentleman kasi niya kanina at parang girlfriend talagang tunay ang trato nito sa kanya. Ang naibulong niya sa hangin. Sana naman ang lakad natin ngayon. Excited at ang Zara nang dumating si Lennon. Kakagaling lang niya sa pag-deliver na isda sa palengke. Yun ang negosyo na naisip niya sa mahigit 10,000 na tira ng perang pinautang nito sa kanya. Maglalayag tayo. Maglalayag? Sa bangka? May yate ako. Regalo yun sa akin na mag-graduate ako ng college. Yate as in yacht? Napatalon siya na parang bata. Wow! Lagi kong nababasa mga romance novel na tungkol sa yate, pero hindi ko naman nakita ng personal. Ano bang itsura? Para bang barko? Parang barko na maliit. Sino bang kapitan? Marunong ako magpatakbo ng yate kaya hindi na kailangan ng kapitan. Ang galing naman. Bulalas niya. Magdadala ba ako ng damit? Magbaon ka ng bihisan at saka pang swimming. Gusto ko pumunta tayo sa isang island na nadaanan ko at minsan naglayag ako. Walang nakatira roon at parang Virgin Island. Exciting yan. Sandali lang at maliligo na muna ako. Amoy isda kasi ako eh. Diyan ka na muna ha. Sige, take your time. Ang comfort room niya ay nasa likod ng bahay. Separate. Ang poso katabi niyon. Nakita ni Lena na nagbobomba pa siya ng poso, kaya tinulungan siya nito. Ito parang naghatid ng tubig na pampaligo niya sa banyo na natagpitag-pingyero. Ito pala ang yate, Lennon. Parang barko talaga pero maliit. Wika niya na hindi tumigil ang mata sa kagagala. Ang sarap naman dito. Siguro kapag may yate ako, okay lang kahit wala akong bahay. Dito na lang ako titira. Yan nga ang ginagawa ko kuminsan. Tsaka nung mahuli ko si Dedra na pinagtataksilan ako, dito ako tumira sa loob ng 2 linggo. May mga pagkain ba rito? Tanong naman niya. Dalala siya nito. Manghang-mangha siya sa kanyang mga nakita sa kitchen. Para din pala itong bahay. May kusina, komedor at sala. Meron din siyempre comfort room. Wika nito. Wow! Lumanghap siya ng hangin.
Ang sarap sa feeling. Punta tayo sa upper deck. Later, papalaot muna tayo. Sana turuan mo ako magpatakbo nitong barko. Umaasam na wika niya. Yate, hindi barko. Pagtatama naman ito. Ayun na nga, sana turuan mo ko. Walang problema. Itinuro nga sa kanya ni Lennon ang basic, para namang hindi yun pumasok sa isip niya. Nagliliwalaw kasi ang kanyang diwa sa kung saan. Hindi naman niya gustong isipin na kinasal sila, pero basta na lamang sumisingit sa kanyang isip. Alam mo ba, Lennon, kapag nakapag-asawa ko na may yate, gusto ko si yate kami magpapakasal para unique. Wika ni Zara habang kumakain sila. Nakatigil ang yate sa gitna ng laot. Unique nga yan. Ayaw naman ito. Pero marami na yatang gumagawa niyan. Wala pa ako nababase. Ang alam ko yung nagpapakasal sa beach o tabi ng dagat. Pero sa loob ng yate wala pa ako narinig. Gusto ko magkaroon ng impact ang kasal ko. Yung sasabihin ng mga tao na yan, yung kaunaw na ang babae na nagpakasal sa loob ng yate. Paano kung may nauna na pala sa iniisip mo? Tanong naman ito. Nag-isip siya pagkatapos napangiti. Anong kapilya ang pumasok sa isip mo? Tanong nitong sa tingin niya ay na-amuse. Sa loob ng bus naman. Napakahirap nun. Nakangiwing wika nito. Napaka-discomfort. Eh di sa ibabaw ng bus, sa bubungan. Ang weird mo naman. Komento nito. Eh kung sa loob kaya ng eroplano, kailangan mo maghanap ng may-ari ng eroplano. Ang wika nito. Wala ka bang kaibigan na may-ari ng eroplano? Tanong naman niya. Meron pero may asawa na. Ang mga anak naman ay mga babae. Sayang. Iling niya. Huwag kang mag-alala. Ibibili kita ng eroplano kapag kinasal tayo. Natatawang wika nito. Nag-blush siya. Maraming salamat sa pagsubaybay ng kwentong The Billionaire's Fake Girlfriend. Alala mo ba yung pelikula ni Rufa Gutierrez at Zorin Legaspi? Tanong ni Zara habang nakaupo sila ni Lennon sa island na tinaguraan nitong Virgin. Maliit lamang yun at maraming mga puno at iba't ibang halaman. Alin dun? Tanong naman ito. Nakalimutan ko yung title pero parang Tunog Island. May karugtong. Hindi ko matandaan kung anong karugtong doon. Basta magandang pelikula yun Dumagsasal sa isang isla na sila lamang dalawa. Romance ang istorya. I see. Napanood mo? Hindi ako nanonood ng Tagalog. Bakit naman? Nadismaya siya. Hindi ka mapagmahal sa sariling atin. Pasensya ka na talaga, hindi ko talaga feel. Kung sa bagay, imposible nga manood ka ng mga baboy na movie. Wika naman niya. Ano mga English movie na napanood mo? Marami. Tumingin ito sa paligid. Swimming tayo? Sige. Meron na siyang short at blouse sa loob kaya hinubad na lang niya ang t-shirt at maong na pantalon. Ganyan ka magsuswimming? Reaksyon ni Lennon. Wala ka bang swimsuit? Hindi usong swimsuit sa mga mahihirap? Wika naman niya. Nauna na siya ritong lumusong sa tubig. Sumunod to sa kanya at ilang sandali pa, nag-uunahan sila sa paglangoy. May mga pagkakataon nagkakadikit ang kanilang mga katawan at natitigilan siya. Parang may kung anong damdamin na nabuhay sa kanyang pagkatao na pilit niyang in-ignore. Nag-enjoy ka ba, Zara? Tanong sa kanya ni Lennon nang ihatid siya nito sa bahay. Sobra. Nakangiting wika niya. Hindi niya akalain ganon para kasarap ang magpanggap na girlfriend. Naisip niya lalo na sigurong masaya kapag nagka-boyfriend siya ng tunay. Good! Next week sa ibang island naman tayo pupunta. Libutin natin lahat ng island sa Pilipinas. Oo ba? Excited na sang-ayon niya. So, paano? Good night na. Parang alanganin itong umalis. Alam mo, nag-aalala ako sa'yo. Ano kaya kung doon ka na lang tumira sa bahay ko? Total naman nakatira doon. Dinadalaw-dalaw ko lang yon once a week. Hindi naman ako bagay sa bahay na yon. Wika naman niya. At saka malayo yun dito, 20 kilometers away. Pero at least safe ka ron. Pag-iisipan ko yan. Bala kong kumuha ng caretaker para mayroong magbantay sa bahay na yon. Naisip ko na ikaw na lang kaysa magbayad pa ako. Nag-isip siya. Makakatulong siya dito kung papayag siya. Sige na nga. Salamat naman at pumayag ka. Mag-impake ka na. Ngayon agad ako lilipat doon? Oo, wala ka namang mabibigat na mga gamit, hindi ba? Ang mga gamit lang niya ipang kusina tulad ng kaldero, plato, kutsara, tinidor at baso. Wala siyang stove. Kahoy ang ginagamit niya sa pagluluto. Iiwan ko ba mga gamit ko sa kusina? Tanong pa niya. Oo, iwanan mo na lang. Dalaw-dalawin mo na lang itong bahay mo. Okay. Tinulungan pa siya ni Lennon sa pag-iimpake ng mga gamit. Thanks God, panatag ng loob ko. Wika ni Lennon na makarating sila sa sarili nitong bahay. Safe ka rito. Kapag may kailangan kay tawagan mo lang ako. Wala akong cellphone. May telepono rito. Meron ba? Hindi ko nakita Naroon sa sala yung nasa ibabaw ng lamesita sa tabi ng flower vase. Ibinigay nito sa kanya ang cellphone number nito pati ng numero ng bahay ng pamilya Villarreal. Paano kaya nito nalaman narito ako? Ang tanong ni Zara sa hangin ng masilip sa bintana ang pagdating ni Dedra.
Malakas na malakas ang katob niya na siya ang punteriya nito. Imposibleng doon ito hanapin si Lennon dahil wala raw ng binata. Dedra, si Lennon ba ang hanap mo? Bungad niya na mapagbuksan ito ng pinto. Hindi, ikaw ang sadya ko. Nabalitaan ko kasi na nagli-live-in na kayo. Nagitla siya sa tinuran nito. Nawala sa isip niya magiging impact ng pagtira niya sa puda ni Lennon. Hindi naman ako against. Wika nitong nakangiti. Mabuti nga yan para magkakilalang mabuti. Kapag kasi hindi mo pa nakakasama sa loob ng isang bahay isang tao, hindi mo makikilalang tunay niyang ugali. Hindi siya nagkomento. Kung siya man ang tatanong, ay kilalang kilala niya si Lennon. Mabuti itong tao. Pero tuloy niya si Dedra sa may sala. Hindi nakatakas sa paningnyang palihim na paggala ng paningin nito. May panghihinayang siyang nababanag sa mga mata nito. Ang swerte mo kay Lennon? Wika nito sa seryosong tinig. Hindi ka na makakahanap ng isang tulad niya. Gorgeous man is hard to find, lalo ng katulad ni Lennon na sincere kung makipagrelasyon. Nakahinga siya ng maluwag at isaminado itong sincere si Lennon. Parang bitter ito sa pakiwari niya nang tumagal ang kanilang kwentuhan. Lumabas kasi mga hindi dito gusto sa lalaking nakatakda nitong pakasalan. Pumunta rito si Dedra? Ginugulo ka ba? May pag-aaralang nababaka si Zara sa tanong na yun ni Lennon. Hindi naman, nagkwento lang ng tungkol sa kanyang fiancé. Mabuti naman, ayokong ginugulo ka niya. Huwag kang mag-alala, sabi ko naman sa'yo, palaban ako eh. Sabihin mo agad sa akin kapag mayroong ginawa sa'yo si Dedra na hindi maganda. Feeling nga tunay siya nitong girlfriend ko magmalasakit ito. Siya nga pala, hindi ka tumatawag sa akin. Wala ka bang naging problema rito? Wala siyang kaproble-problema. May laman ang ref at ang kitchen cabinet puno rin ng grocery. Okay na okay ako rito, Lennon. Ang sarap nga ng buhay ko eh. Mabuti naman. Anyway, bukas ang paglalayag natin. Magpe-prepare na ako mamaya bago ako matulog. Doon naghapunan sa Lennon gabing yon. Silang dalawa magkatulong sa pagluluto. Anong problema mo? Bakit kanina mo pa ako tinititigan? Untag ni Zara kay Lennon habang nakaupo sila sa damuhan na magkaharap. Kung ilang minuto na siya nitong tinitigan. Sorry, naisip ko lang na malaking pagkakahawig ninyo ni Dedra. Sumimangot siya. Ayoko na may kamukha ako. Huwag kang mag-alala, mas maganda ka naman kay Dedra. Yan naman ang hindi ko paniniwalaan. Mas maganda si Dedra. Kahit anong isip ang gawin niya, hindi niya masabi sa sarili na mas maganda siya kay Dedra. Classic ang ganda niyon. Yung tipo ng babaeng kahit magsuot ng basahan, lilitaw pa rin ang pagiging mayaman. Sa kutis pa lamang nito'y wala na siyang panama. Mas gusto ko ang mukha ko. There's something in your face that shows your inner thoughts. Dapat ba ako matuwa niyan? Hindi pala ako makakapaglihim sa'yo? Bakit naman kailangan mo pa akong paglihiman? Talong naman ito. Hindi nito nakatingin sa kanya. Nakataon na mga mata nito sa mga ligaw na bulaklak. Siyempre meron tayong mga inner thoughts hindi dapat malaman ng ibang tao. Katwiran naman niya. Don't worry dahil kung gusto mong itago yon, magagawa mo naman. Tumindig ito at pumitas ng ilang ligaw na bulaklak. Yung kulay puti na may pula sa gitna. Hindi niya alam kung anong tawag doon. Inipit iyon ni Lennon sa kanyang tenga. Ano ba to? Para tayong tunay na mag-boyfriend. Umiti lang ito sa tinuran niya. Nang araw na yon, hindi ito masyado nagsasalita at maaga silang umuwi. Na paano kayang lalaking yun? Ang tarong ni Zara sa hangin habang gumagawa ng daing sa kusina. Simula nang huli nilang labas si Lennon ay hindi na sila ulit nagkita. Hindi dumadalo sa kanya at hindi rin tumatawag. Nahihiya naman siyang tumawag sa mga Villarreal at baka hindi ito makasagot sa kanya. Natapos niyang ginagawa na makarinig siya ng katok. Parang nabuhay ang lahat ng nerves sa katawan niya. Mabilis niyang tinungo ang gate. Isang lalaki na mukhang foreigner ang napagbuksan niya ng pinto. Labas ang noo. Matangos at prominente ang ilong. Sensual lips at divided chin. Matangkad, mahigit sana matalampakan yatang taas ito. Kayumanggi ang balat at namumula-mula. Yes, nakanganga siya rito. Si Lennon? Wala siya rito. Hindi siya rito nakatira. Sino po sila? Kaibigan niya. Anyway, matagal na kaming walang communication. Nag-migrate kasi ang buong pamilya ko na mag-graduate kami ng high school. Ang sabi sa akin ni Dedra, nagsarili na raw si Lennon at ito raw ang address niya. Bahay nga to ni Lennon pero sa parents niya pa rin siya umuwi. Pinatuloy niya ito dahil nakakahiya naman na nakatayo lang sila sa may gate. May telepono sa sala, tawagan mo na lang siya. Ibinigay niya pa rito ang landline number sa bahay ng mga Villarreal. Pagkatapos nag-excuse siya para kumuha ng maiinom nito. Miss, thank you. Aalis na ako. Pinapunta ako ni Lennon sa bahay nila. Wika sa kanya ng bisita nang balikan niya ito sa sala. Ako nga pala si Zara. Pakilala niya. Hindi man lamang na itanong ang pangalan nito. Nice meeting you, Zara. Ako naman si Raju. Unique. Komento niya. Indian kasi yung mother ko. I see. Hindi ka naiinom ng juice? Ngumiti ito at bumalik sa upuan. Nakakaya naman sa'yo kasi nag-abala ka pa. Ininom nito ang juice. Pwede ba akong dumalaw rito minsan? Tarong nito pagkatapos. Oo naman. Agad na sagot niyang hindi nag-iisip.
Nakalis na si Raju nang maisip niya na baka magalit si Lennon kapag tumatanggap siya ng bisitang lalaki. Lennon, nagpunta dito yung kaibigan mo raw at kaklase kahapon? Bunga ni Zara rito nang dumating ito. Mukhang malalim ang iniisip ito sa tingin niya. Alam ko, tumawag nga siya sa akin, di ba? Nasa na siya? Walang anuman sa kanyang tanong na iyon. Nasa bahay ng lola niya. Sana sinama mo rito para naman sumayat tayo ngayon. Tingin ko ay wala na yung mga kaibigan dito maliban sa'yo. Don't worry about him. Marami siyang kaibigan at kamag-anak. Seryosong seryoso ito. Okay ka lang ba rito? Oo naman. Bakit nga pala ngayon ka lang napadalaw? Nagka-problema ka ba? Medyo naging busy lang sa negosyo ng pamilya. Pinadala ako sa Mindanao para ayusin ang problema roon. Isa sa mga bus namin sinunod ng mga rebelde. Ganun ba? Natutop niya ang bibig. Paano ngayon yan? May insurance ang bus. Parang pagod ito. Pwede ba ako matulog dito? Oo naman, bahay mo to eh. Pero kumain ka muna. Hindi na, busog ako. Parang may kung anong bumabagabag dito base sa nakikita niyang facial expression at kilos ito. Tumigil pa ito sa gitna ng hagdan at lumingon sa kanya. Ano yon, Lennon? Nothing. Sige, matutulog na ako. Good night. Good night. Sorry. Ang naiilang na wika ni Zara na magkabungguan sila ng siko ni Lennon sa kusina. Pareho silang maagang nagising. Siya papunta sa dalampasigan para umangkat ng isda. 4:00 pa lang. Wika nito. Bakit nakabihis ka? Hindi ko ba nasabi sa'yo na nagde-deliver ako ng isda sa palengke? Nakalimutan ko siguro. Parang nadismaya ito sa bagay na yun. Nagtimpla ito ng kape. Pero bakit naman sa dami ng pwedeng hanap buhay, yan pang napili mo? Marangal naman to. Ang mariing wika niya. Nagre-react agad siya kapag uri ng hanap buhay ang sangkot sa usapan. Pero mas marami pang magaan na trabaho. Pwede siguro kitang ipasok sa opisina namin. Anong gagawin ko ron, Lennon? Reaksyon naman niya. Hanggang second year college lang ako. Di mag-aral ka sa susunod na pasukan, gagastusan kita. Magka-college ka pagkatapos papasok ka sa opisina namin. Parang napakadali lamang ng lahat ko magsalita ito. Mag-aaral naman talaga ako sa susunod na pasukan, kaya nga pinalago ko na tira sa perang pinautang mo sa akin. Hindi ko na yun pababayaran sa'yo. Hindi pwede. Giit naman niya. Hindi siya abusada. Iba ang bigay, iba ang utang. Babayaran ko yun. Bayad na yun. Nagpanggap kang girlfriend ko kaya wala kang utang sa akin. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya sa impact ng sinabi nito. Nanibago siya sa damdamin niya at hindi na lamang nagsalita. Matapos alisin ni Zara ang kanyang damdamin kay Lennon, napagtanto niyang nahulog ang puso niya rito nang hindi niya namamalayan. Kinatatakutan niyang bagay na yun kaya naisip niya na habang maaga pa'y tapusin ang pakikipaglapit dito. Nadatnan niya pa ito pagkagaling niya mag-deliver na isda sa palengke, kaya kinausap niya. Kailan ang kasal ni Dedra? Tanong niya. Kinancel na. Ang sagot itong bumuntong hininga. Naisip niya na kaya marahil ito naguguluhan ay dahil naiisip ito kung babalikan si Dedra o hindi. Kung may natitira ka pang feelings kay Dedra, timbangan mo ng husto para hindi ka magsisisi sa bandang huli. Ang seryosong wika niya. Humingi siya ng tawad sa akin. Binabana niyang pride niya. Ang wika nito na parang dismayado. Di mapapatawad mo na siya. Matagal ko na siyang pinatawad at di ko gustong nararamdaman ko. Gusto mo siyang balikan pero nagdadalawang isip ka dahil sa naging kasalanan niya. Ang conclusion niya sa facial expression ito. Sundin mo kung na makakapagbigay sa'yo ng peace of mind. Sumeryoso siya. At siguro dapat na nating tapusin ang drama na to. Mabubuko na naman tayo sa katagalan. Sorry at ginamit kita. Hindi pa gagamit ang tawag doon dahil may consent. Mariing wika niya. Masakit na masakit para sa kayo isipin na nagpagamit sa rito. Babalik na ako sa bahay ko, Lennon. Hindi na kailangan. Tumira ka dito hanggat gusto mo. Magkaibigan pa rin tayo kahit natapos na ang pagpapanggap mo. Kapag naroon siya sa bahay na iyon, malaki ang posibilidad na magkikita sila. Samantalang kung uuwi siya ng bahay niya, baka hindi na siya nito maalalang dalawin. Pinili niyang manatili sa bahay na iyon. Ikaw pala, Radyo. Hindi ko ina-expect na dadalaw ka. Nakangiting wika ni Zara nang dumating ito ng hapong iyon. May dalitong hanging plants para sa kanya. Yun ang nagbibigay sa kanya ng amusement. Matagal na kitang gustong dalawin. Matamis na wika nito. Kaya lang ayoko naman makaistorbo. Busy ka raw lagi, sabi ni Lennon. Doon pa siguro yung sinabi ni Lennon na nagpapanggap pa sila magkasintahan. Alam ko na girlfriend ka niya. Hindi naman ako manggugulo. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Napangangasiya. Sabihin niya ba na hiwalay na sila ni Lennon? Pinili niyang wag na lamang magsalita ukol sa bagay na yun. Kailan ka babalik sa India? Talong niya na makaupo sila sa sala. Actually, ayoko ron. Gusto ko dito sa Pilipinas. Bala ko na mag-business na lamang dito. Pahulugan ng mga gamit at panlending ng pera. Okay naman yung naisip mo. Ingat ka lang at baka hindi ka bayaran. Walang masyadong pera mga tao rito.
Madali niya ito nakagaanan ng loob. Nagbibiroan sila nang dumating si Lennon. Napula ang mukha nito. Para siyang nataranta sa hindi malamang dahilan. Parang natense din si Radyo sa tingin niya. Nagpaalam na itong umuwi. Nakikipagkaibigan lang si Radyo. Wika niyang natigilan. Bakit parang natatakot siyang isipin ito na nililigaw sa kanya si Radyo? Ang alam niya, girlfriend kita. Wika nito. Naaamoy niya ang alak sa hininga nito. Nakainom pala ito kaya pala mapulang mukha. Hindi ko pa nasasabi sa kanilang lahat na break na tayo. Hindi ko kasi alam kung ano idadahilan ko. Masaya kasi tayo. Siguro kailangan mong sabihin ng totoo na kinutsaba mo lang ako. I hate that idea. Ang mariing wika nito. Nangalumbaba siya. Oo nga no, hindi maganda. Pangit ang impact. Naupo si Lennon sa tapat niya. Ang totoo ayoko sanang tapusin ng lahat. Wika nito sa napakaseryosong mukha. Kakaiba ang pintig ng puso niya. Ano ang ayaw mong tapusin? Ang relasyon natin. Hinawakan nito ang kamay niya. I think I'm in love with you. Sa loob ng ilang sandali, tila naging abnormal ang pulse rate niya. Ganon din ba ang nararamdaman mo? Nahulog din ba ang loob mo sa akin, Zara? Hindi siya nakasagot. Hinawakan nitong baba niya at saka unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanya. Napapikit siya ng maranasan ng unang halik. Kabadong-kabado siyang hindi niya maintindihan. Nang simulan nitong damhin ang kabuuan niya ay parang kay init-init ang temperatura niya. Nadagdagan din ang kanyang kaba, pero may kalakip yung hindi may paliwanag na kaluwalhatian. Parang nakalimutan niyang lahat ng bagay nang buhatin siya ni Lennon at talhin sa kanyang silid. Nabigla man sa bagong karanasan, nadama niya pa rin ang ligayang dulot ng mga halik at haplos nito. Nang ganap siya nitong angkinin para siya nagising sa pagkakamaling nagawa niya. Kasabay ng kirot ay ang tila pagguho ng paggalang niya sa kanyang sarili. Are you alright? Ang malumanay na tanong ni Lennon kay Zara nang magising siya kinabukasan. Kagabi nakatulog siyang may luha ang mga mata. Tumango lamang siya. Nahihiya na siyang tumingin dito. Don't worry, Zara. Pananagutan ko nangyari sa atin. Ang wika nito sa seryosong tinig. Uuwi na muna ako para inform pamilya ko na magpapakasal na tayo. I'll be back tonight. Dito ako magdi-dinner. Hinagkan siya nito sa noo bago ito pumasok sa banyo. Halik naman sa mga labing pinaggalom nito sa kanya bago ito umalis. Umiyak siya ng umiyak na mapag-isa. Pagkatapos na nangyari sa kanila ay kung ano ng bagay na pumapasok sa isipan niya. Marami siyang kinakatakutan. Baka hindi siya matanggap ng pamilya ni Lennon. Iba yung nobya pa lamang kaya pakakasalan. At kung matatanggapan siya baka ibang trato sa kanya. Baka api-apihin siya. Iha, huwag kang matatakot sa akin. Mag-uusap lang tayo. Ang wika kay Zara ni Mrs. Villarreal nang dumating ito. May kasama itong driver na naghihintay lang sa loob ng sasakyan. Ano ang pag-uusapan natin, ma'am? Ninenervyos na tanong niya. Nung ipakilala siya nito ni Lennon sa party, hindi ganun ang naramdaman niyang takot dahil acting lang naman ang pagiging nobya niya. Pero iba na ang sitwasyon ng mga sandaling iyon. Kani-kanina lang nagkausap kami ni Lennon. Magpapakasal na raw kayo. Nagulat ako, nabigla. Hindi ko in-expect na ganun siya kaseryoso sa'yo. Wala siyang alam sabihin. Nakikinig lang siya rito. Hindi naman ako matapobre, Iha. Kaya lang napakabata mo pa at hindi ka pa pala halos tapos ng high school. Ayusin mo muna ang buhay mo. Inabutan siya nito ng pera. 500,000 yan. Wika nito. Gamitin mo para umunlad ka. Kapag nagtagumpay kayo bumalik at tatanggapin kitang manugang. Hindi niya masabi kung talagang nagmamalasakit ba ito sa kanya o iniinsulto siya. Ganon may nakaramdam siya kung gaano siya kakababa. Tumulo ang luha niya na hindi sinasadya. Hindi ko na po kailangan to. Wika niyang pinapahid ang mga luha. Kaya ko naman pong umunlad sa sarili kong pagsisikap. Ibinalik niya rito ang sobre. Maraming salamat na lang po at huwag kayong mag-alala dahil lalayo ako kay Lennon. Tumango si Mrs. Villarreal. Salamat. Nagpaalam na ito sa kanya. Agad siyang nag-empake na makalis si Mrs. Villarreal. Bago umalis, nag-iwan siya ng sulat kay Lennon. Sinabi niya na hindi niya ito kayang pakasalan dahil hindi niya ito mahal. Sinabi rin niyang napakarami niya pang gustong gawin sa buhay at walang-wala pa sa isip niyang pag-aasawa. Ginawa niya yon para wag itong mag-guilty at mabulabog sa paglayo niya. Nasaktan ako nung umalis ka na hindi nagpapaalam sa akin ng personal. Zara, ang sinabi nga ni Lennon ang nagbabalik ng isip niya sa kasalukuyan. I did the right thing. Ang wika naman niya. Ang bata-bata ko pa noon. Pero ang akala ko iisang damdamin natin kaya ko yung ginawa. Ang wika nito sa pandinig niya ay bitter. Nag-guilty ako sa kapusukan ko. At dahil may nangyari sa atin, hindi naging madali sa akin kalimutan ka. Lumunok siya. Sinikap niyang magpakatatag. Okay lang yun. Matagal na yun. 7 years had passed at sana ikakasal ka na naman. Hindi akong ikakasal. Ang wika nito. Ang elder brother ko. Naalala mo ba si Eran? Yung sinundan ko? Siya ang ikakasal. Hindi ikaw? Baliwala sa kanya kung nahalata man ito ang relief na bumangon sa dibdib niya.
Pagkatapos bigla siya natigilan. Bakit siya na-relief? Anong malay niya kung may asawa na ito? 30 anyos na ito kaya malamang may asawa na. Kamusta si Raju? Ang tanong nito. Alam mo na sumama ako kay Raju paalis sa lalawigan natin? Alam ng lahat. Kamusta na siya? May asawa na siya. Nagtatanong ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kailan lang siya ikinasal? Bakit? Wala kaming naging relasyon ni Raju. Seryosong wika niya. Sumama lang ako sa kanya bilang magkaibigan at pagkatuwang. Nag-business kami dito sa Maynila. Canteen at saka school supply. Nagpapahulugan din siya ng pera. Hindi ko alam. Iling nitong parang nanghihinayang sa kung ano. May dumating siyang customer kaya lumabas na ito. Nagpaalam naman ito nang umalis. Ganon pa may nanghihinayang siya na hindi sila nagkausap ng husto. Anong sabi niya sa'yo? Ang reaksyon ni Radyo nang tawagan niya sa telepono. Best friend ng turing niya rito. Bilikan niya yung noon. Ang malungkot na wika niya. Akala niya may relasyon tayo. Hindi mo siya masisisi. Hindi mo siya nulatan. Ayokong sisihin ang sarili ko sa bagay na yun. After all ay may narating naman ako kahit papaano. Oo naman. Nakapagtapos ka ng commerce at may sarili kang negosyo. Malaking bagay na yan at dapat ka maging proud dahil pinaghirapan mo talaga yan. Totoo naman yun. Kung ano na mapagkakitaan ang pinasok niya bago siya nagkaroon ng flower shop. Nag-ahente siya ng mga insurance habang pumapasok siya noon sa college. Hindi rin niya pinilagpas ang real estate. Doon marami siyang dinaranas na hirap. Akala niya hindi niya mababawi ang kanya nagagastos sa pagsama-sama sa mga kliyenteng tumitingin ng lupa. Pero sinuwerte rin siya. Nagkaroon siya ng kliyenteng foreigner na nagbigay sa kanya ng napakalaking pera bilang pasasalamat sa pagtsatsaga niyang sama nitong tumingin sa lahat ng properties na gusto nitong makita. Ibinangko niyang kalahati niyot ang kalahati naman, ginamit niyang pera, kapital sa pagbabuy and sell ng computer. Malaki ang kinikita niya sa ganoon, pero nang dumagsa ang napakaraming computer surplus sa Pilipinas, napakarami nang nag-buy and sell at nahihirapan din siyang maghagilap ng mauhusay ng mga technician, kaya nag-isip siya ng panibagong business. Nakabili siya ng flower farm sa Bulacan, kaya pinasok niyang flower shop. Pero alam mo ba, Raju, mahal ko pa si Lennon, kaya hindi ako nagkaka-boyfriend. Alam ko naman yun. First love mo siya kaya mahirap talagang kalimutan. At siguro kayo talagang para sa isa't isa kaya nagkita ulit kayo. Sana nga yan ang dahilan kaya nagkita ulit kami. Puro ng pag-aasam na wika niya. Kanina pa nangalumbaba si Zara sa loob ng kanyang opisina. Panay din ang silip niya sa kanyang cellphone sa loob ng karap na drawer. Umaasa siyang makakatanggap ng text message buhat kay Lennon. Nakakalat ang cellphone number niya sa lahat ng kanilang brochure. Nasa poster din yon sa harapan ng flower shop. Mama, hinihintay ko kayo? Tanong ng isa sa mga sales lady niya nang sumilip sa pinto. Panay din kasi ang tingin niya sa kanyang relo. Wala. Bakit? Akala ko may hinihintay kayo. Hindi pa ho ba kayo kakain? 12:00 na po. Sa lahat ng bagay ang pagkain ang pinaka-importante sa kanya. Nakalimutan niya yung dahil sa pag-isip kay Lennon. O-order na lang ako. Sagot niya. Wala siyang ganang lumabas ng opisina. Kung bakit ba kasi kahit na 25 anyos na siya, iniisip niya kagabi na babalikan siya ni Lennon at tiyaing mag-lunch sa labas. Baka may asawa na siya. Naibulong niya sa hangin. Sana'y tiniyak niya kung single pa ba ito o married na. Hindi siya nakatiis. Matapos yung umorder ng pagkain sa isang fast food chain, sumungaw siya sa pinto at hiningi ang contact number ni Lennon. Yes? Anang boses na nagpasikto sa dibdib ni Sarah. Boses pa lang ni Lennon ang narinig niya ay kumistot na ang puso niya. Lennon, iko-confirm ko lang yung reservation mo. Wika niya na tensyonado. Sana'y wag nitong mahalata na kinakabahan siya. Sure na yun. Ang maikli nitong wika. Napangawi siya. Wala ba itong ibang sasabihin? Zara, I'll call you when I get the chance. May lalakarin lang ako ngayong importante. Napahiya siya sa sarili. Malinaw na wala na itong interes sa kanya. May asawa na nga yata. Okay. Bye. Pinipigil niyang sariling wag umiyak nang may baba niyang auditibo ng telepono. Sana hindi na lang ulit sila nagkita ni Lennon. Hindi sana mabubulabog ang mundo niya. Nagliwanag ang mukha ni Zara nang bumungad sa function hall ng hotel kung saan ginaganap ang meeting ng Rotary Club na kinabibilangan niya. Nakita niya roon si Lennon. Nakaupo ito sa tabi ni Tessa, ang anak ng presidente ng club. Agad sang kinawa ni Tessa na makita siya. Hindi naman sila gaanong close. Nagbabatian lang at nagingitian. Zara, meet Lennon Villarreal. Sila ang may-ari ng Giant Transportation Company in Visayas and Mindanao. Buong pagmamalaking wika ni Tessa. And Lennon, this is Zara. May-ari siya ng flower shop. Magkakilala kami't magkababayan. Ang wika ni Lennon na hindi niya mabasa kung anong tumatakbo sa isip. Ganun ba? Parang nadismaya si Tessa sa tingin niya. What a small world! Nagdatingan ng iba pang miyembro ng club. Bilang anak ng presidente, obligado si Tessa na batiin ang lahat. Dahil doon nawalan ito ng panahon kay Lennon. Magpapamiyembro ka ba sa amin, Lennon? Tanong niya.
Naiilang siyang tahimik silang pareho. Sa silang nasa left side nito siya naupo. Si Tessa naman sa right side nito nakapwesto. Maybe, nahila lang ako ni Tessa. Single ka pa ba? Lakas loob na tanong niya. Lumihis siya. Kinapalan na niyang mukha. Yes, narilib siya. Sana'y wala pa itong girlfriend. Girlfriend mo? Pakaswal na tanong niya. Tinanong nito, si Tessa na nasa may pinto at kumakaway na parang artista. Si Tessa ba? No, balak ko palang ligawan. Balak pa lang pero masakit pa rin sa kanya. Nagsimula ang meeting nang isip niya wala sa pinag-uusapan. Nag-isip na siya lang kung magmamagandang loob ba si Lennon. Mamaya nihatid siya. Hindi niya dalang kanyang kotse dahil color coding. Nasabi na niya yun kanina kay Tessa nang tanongin ng kanyang kotse kung may dala ba siyang sasakyan. Natapos ang meeting na wala siya naintindihan. At ang masakit, hindi nag-offer sa kanya si Lennon na ihatid siya. Nag-taxi siya pa uwi. Baka naman nasaktan pa rin siya sa nangyari kaya ayaw na uling ilapit ang loob sa'yo. Alo kay Zara ni Raju nang ihinga rito ang sama ng kanyang loob. Tinawagan niya agad ito nang dumating siya ng bahay. Anong gagawin ko para magkalapit ulit kami? Desperadang tanong niya. Maghintay ka lang. Gagawa rin siya ng paraan para magkalapit ulit kayo. Kailan pa? Be patient. Lagi mo yung sinasabi sa akin pagdating sa negosyo. Applicable yan sa lahat ng bagay. Ewan ko ba, Raju? Parang di na ako makapaghintay eh. Gusto ko lang malaman kung may feelings pa ba siya sa akin. Malalaman mo rin yan. Basta be patient. Kahit naman anong gawin niya, ayaw niyan tumanim sa kanyang isip ang salitang yon. Can I invite you out for dinner? Ang bungad kay Zara ni Lennon nang pumasok ito sa kanyang opisina. Sport shirt na light blue at maong pants ang suot nito. Sure. Walang pag-alinlangan ang sagot niya. Thanks. Tumingin ito sa relo. Tama lang ba ang pagdating ko? Oo, magsasara na kami. Nag-excuse siya dito para ayusin ang sarili sa comfort room. Excited na siya sa dinner date nila ni Lennon. Pero aminado rin naman siya na may bahagi rin ng kanyang pagkatao ang nangangamba. Mahirap unawain ang sarili ko minsan. Kung ano yung bagay na nakakasakit sa akin, tinitreasure ko. Napalinok si Zara sa sinabi ni Lennon. Hindi na siya makapaghintay na linawin ito ang sinabi. Itinago ko yung sulat na iniwan mo sa akin. It pains so much. Sa tuwing nababasa ko yun ay parang naramdaman ko ang pagkakadulog ng pagkatao ko. I'm sorry. Sincere na wika niya. Okay lang. Hindi mo naman responsibilidad na mahalin din ako. May isang katanungan lang na naiwan sa isip ko. Bakit ka pumayag? Hindi yan nasagot agad dahil sa emosyong biglang bumangon sa dibdib niya. Naramdaman niyang pag-iinit na magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Nang mangyari sa atin yon, inisip ko talaga na mahal mo rin ako. Parang di ko pa rin matanggap magkamali ako ng akala. Hindi ka nagkamali. Anas niya. Matinding effort ang ginugol niya upang pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mahal kita na mangyari yon. At hanggang ngayon ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi niya napigil ang pagturo ng kanyang luha. Pero bakit ka umalis? Dahil wala ako may pagmamalaki sa iyo. Dahil hindi ko kayang harapin ang mundo mo. Dahil duwag ako. Sa sinabi niyang yon, sunod-sunod na ang pagpatak ng kanyang mga luha. Inabutan siya ni Lennon ng panyo. Huwag kang umiyak. Ang wika nito na parang di malaman kung ano susunod na gagawin. Hindi ko gustong paiyakin ka. Dinampot itong basal ng tubig at nilapit sa bibig niya. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Zara. Hindi ko kailanman nakalimutan ng gabing yon na ipinagkalubos sa akin ng puso mo. Hindi ka nagalit sa akin? Paano ako magagalit sa'yo? Kahit na 7 taon mo akong pinahirapan ng damdamin ko, pinasaya mo naman ako sa muli nating pagkikita. Hinawakan ito ang magkabilang kamay niya. Isang pakiusap lang. Ano yun? Pwede bang unahan natin sina Eran at ang fiancé niya? Magpapakasal tayo? Nasarahan biglang ang tear duct niya. Payag ka ba? Kahit ngayon din paglabas ng restaurant na to. Nakalimutan marahil na may mga tao sa paligid. Dinampian siya nito ng mahalik sa labi. Itinakip naman niya ang menu sa mukha nila at saka ginantihan ng halik nito. Naging masaya ang kanilang pagkasama. Nagkaroon sila ng anak na babae. Abala sila nun sa kanyang business. Mas gusto niyang kanyang asawang nasa bahay lamang. Habang ang business naman ni Zari pumunta lamang every week dahil may namamahal naman doon. Minsan kailangan mo rin hanapin ang iyong sarili para maging buo ka. Magkaroon ng tamang direksyon ng iyong buhay. Minsan kung kayo nakatadhana sa isa't isa, dumaan man ng maraming taon. Kung handa na kayo pareho ay gagawa at gagawa si God ng hakbang para kayo magkatagpong muli. Mahirapan tayo sa ngayon, pero wala makakapagsabi in the future. Business owner ka na pala. Huwag maliitin ang isang tao base sa kanilang trabaho. Huwag tayong mapagmalupit sa kapwa kahit na nakakanga tayo sa buhay. Salute sa lahat ng kasambahay na nagsusumika para sa pamilya. May mayayaman na rin na hindi tumitingin kung mayaman ka o mahirap. Maraming salamat sa nagsubaybay ng kwentong The Billionaire's Fake Girlfriend. Sana'y patuloy niyong abangan ang susunod pang upload. Maraming salamat!